Ibang klase talaga itong si Manong Ted Filon, mga kababayan, dahil matindi talaga ang kanyang puot na nararamdaman laban sa mga Marcos, di ba? At isa ito sa mga pailan-ilan na lang na natitirang media, mga kababayan, na hindi kayang masungal-ngalan ni Ngagba, mga kababayan. At talagang malalim ang galit ito si Ted Filon sa mga Marcoses, mga kababayan, dahil sabi niya, sa laki daw ng kasalanan ng pamilya Marcos, hindi raw sapat, mga kababayan, na mapalayas lang sila sa Pilipinas. Dahil ang gusto ni Ted Filon, mga kababayan, na etong pamilya Marcos, kagaya ng ibang diktador, mga kababayan, sa ibang bansa. Na alam naman natin, ha, sa ibang bansa kapag mayroong diktador at napatalsik ng people power, mga kababayan, ang mga diktador na ito ay binibitay! At yan ang gusto ni Ted Filon, mga kababayan. Nabitayin para hindi pamarisan. At sabi naman ng kanyang kasama na si DJ Chacha na kapag mangyayari daw, mga kababayan, na mauulit ang EDSA, ay sasama na daw siya. Sige! Bitayin nyo, ha? Bitayin nyo! Panoorin nyo po, mga kababayan. Nangyari na po nga iyan. So, paano mo yan maitatama pa kung gusto mo pang itama? Yung mga pagkakamali. Ang pagkakamali daw ng mga Pilipino, mga kababayan, na naghalal muli tayo ng isang Marcos. Andito na At aminado tayo, mga kababayan, tayo yung nagkamali. Ang dami hong pagkakamali kasi. Diba? Una, pagkakamali po nung kabaitan mismo ng ating lahi. Kasi po, mawalang galang lang, ha? Hindi ko sinasabing ito ang dapat na ginawa sa kanila. Pero, eto na, mga kababayan, ha? Yung sumabay sa atin pagkatapos nito. Yung pagkatapos ng people power, mga kababayan, yung mga bansang sumunod sa atin na mayroong people power at patalsik din ang diktador sa kanilang bayan. Ano ang ginawa nila sa kanilang mga diktador? Ang ginawa nila sa kanilang diktador, mga kababayan, binitay, ginurgor, kinulong. Doon na lang ako. But you can Google it. At yan ang punto na tinutumbok ni Ted Filon, mga kababayan, na dapat sana ang pamilya Marcos, yan dapat sana ang sinapit dati. Masyado daw tayo mabait Although hindi niya sinabi yan, mga kababayan, pero yan ang tinutumbok niya. Kasi sa ibang bansa mga diktador, mga kababayan, kapag napatalsik sa pwesto, siguradong pugot ulo. Yung ilan bitay, yung ilan nabulok sa bilangguan. Diba? Dati may kanta pa, Idi Amin is a wanted man, Park Chung-hee is a wanted man. Ang dami mga diktador na yan mga diktador! Ano nangyari sa kanila nung sumunod sila pagkatapos natin? Bitay! I never realized that in my lifetime I would see Alado Marcos in power. Isa ito sa mga pinklawan, mga kababayan, dilawan na nakibaka noon kay Marcos Sr. Pero, huwag kayong magoyo dito, mga kababayan, ha, dahil anti-Duterte din ito, mga kababayan. Yun lang ko. Yun lang parat ko sinasabi sa klase ko. I never realized that in my entire lifetime I would see Alado Marcos in power. Ikaw, Chacha, di ba nasa EDSA ka? Uy, di ba dito ako pinapanganak noon? Ha? Kung pinanganak na ako, nandun ako malamang. Pero gusto nyo mag-aya ulit sa EDSA? Gusto nyo mag-aya ulit ng people power, sasama daw si Chacha. Pwede ako isama. Gusto nyo mag-aya ulit sa EDSA, pwede nyo ako isama. Sige, ha? Sige. Tapos, gawin nyo yung gusto ni Ted Filon, mga kababayan, na gawin sa mga diktador. Alam nyo na kung ano. I-google nyo, mga kababayan, kung anong nangyari sa mga diktador na napatalsik. Sasama kami ni Prof. Sasama ka, Prof. Go! Kalakad pa ako. Yung sinasabi niyo po na punto, tulad ngayon, minaliit, ginawang working holiday lamang. Ito po ba yung unang beses na nangyari po ito? Well, to use parang ka kumuha ng bato tapos pinalo mo sa ulo mo, sarili mong ulo. No? I mean, sana nga kumuha ng bato si BBM at ipalo niya sa kanyang ulo. The Marcoses are back in power. No? Back in And power. I don't think they will celebrate a allocation na nagtanggal sa kanila sa kanilang poder. Minimingi lang, mga kababayan, sa People Power Revolution na anniversary. Hindi ginawang holiday, mga kababayan. Para sa holiday, pero working holiday, mayroong pasok. Yun yung unang dahilan kaya minaliit Prof, mas tayo, ayaw natin dyan sa EDSA dati, mga kababayan, pero ngayon, parang gusto natin i-celebrate Hindi bilang parte ng mga kababayan dilawan, kundi pag-celebrate sa pagpatalsik sa diktador na si Senior. be recognized as part of history na, no? Na itong nangyari nga
39 years ago. That's a fact. Wow, 39 years ago na pala. Kasaysayan na yan, hindi mo na maitatanggi yan. So bago ko po puntahan itong isa pang kasaysayan na nangyari ngayon. Tapos ang sabi ni Tatay Digong, sinusundan daw ni Bangag mga kababayan ang kanyang ama sa pagiging diktador. Kung hindi man diktadura mga kababayan. Dahil gustong kumapitok ko sa pwesto mga kababayan Ito po'y may kaugnayan sa aking katanungan din. Professor, tulungan niyo po ako, no? Ako'y hirap na hirap magpaliwanag doon sa aking dalawang apo. Nung sila ko'y makausap. Apo? Nung matapos na ang halalan. Kasi nagtatanong sila kung ano ba ang nangyari noong EDSA People Power Revolution noong 1986. Napatalsik ang diktador. So ikinuwento natin sa kanila. Na 20 years in mga kababayan in power. Okay sana si senior mga kababayan Kaso lang, ayaw nang bumaba sa pwesto. Kapito ko. Pero yung nag-martial law pa. Panahon na nakapanumpa na ang junior ni Ferdinand Marcos Sr., nagtatanong sila. Gaya-gaya po tumaya. Totoo ang sabi ni Tatay Digong mga kababayan nagagayahin niya ang kanyang ama. Example na lang yung kanyang bagong lipunan. Ngayon, bagoong Pilipinas mga kababayan. Bagong Pilipinas. Tapos yung picture-picture doon sa palayan, nag-picture-picture din si Ngagba. Paano ko masasagot ang katanungan ng mga bata na, kung sila'y masama, naging diktador ng abuso sa kapangyarihan at napatalsik, bakit nga naman daw sila pinabalik ng mga Pilipino? Paano? Hindi mo alam yan, Ted Filon? Sagot niyan? Yun? Ano ang marapat tamang sagot doon? Kung meron man, Professor. Ang sagot dyan ng budol. Binudol niya yung mga supporter ng mga Duterte mga kababayan na sobrang daming mga supporter. Majority ng Pilipino mga kababayan, di ba? In support kay dating Pangulong Duterte. Nakipag-alyansa kay Sara Duterte. Yan ang sagot. Kaya nakabalik. Nagkunwari na mabait mga kababayan. Kahit anong birada mo, hindi sila pumapansin, hindi sumasagot. Kita nyo ngayon mga kababayan, lumabas ang totoong kulay. Mga vloggers pinag-iinitan. Hindi makatanggap ng kritisismo. Nambudol. Yan ang dahilan, Ted Filon. Okay. Yeah, Balong Ted, no? Galito rin yung aking problema nung whenever nagtuturo ako sa klase. Kasi lumalabas parati sa atin pag silabing martial law, may maraming pinatay, maraming human rights violations, so on and so forth, Tapos, ano ba naman yung sasabihin mo, tatanungin sa'yo ng bata? Bakit nakabalik? Nambudol! Yan ang sagot! Ano ba nangyayari ho yan ngayon? Siyempre, natameme ako lang. Sabi ko, nga. Ay, bulok ka kung hindi mo alam. Hindi nila alam mga kababayan bakit nanalo si Marcos. Simpleng sagot ng budol kay Sara. Nangyayari pa rin yan ngayon. Lumalabas tuloy parate na andun yung malaking katalungan. Hindi man nanalo yan si Bangag mga kababayan kung hindi yan dumidikit sa mga Duterte. Kung lumabas lang totoong kulay niyan, nakagaya ngayon na binibira si na Duterte, pupulutin yan sa basurahan. Kita nyo si Isko mga kababayan, Isko Moreno, ang bango-bango ni Yorme Isko dati. Yung support lang siya kay dating Pangulong Duterte. Kaso lang nagpakita ng sungay si Isko Binira si Digong mga kababayan dahil akala niya tatakbo si Sara Duterte. Bumantot si Isko. Kung ganyan si BBM dati, na napakita ng kulay na binira si dating Pangulong Duterte, do you think na mananalo yan? Nanalo lang yan dahil sumipsip ng budol. Inuto si Sara Duterte. Yan ang sagot, hindi nyo alam. Made martial law unique. What made the dictatorship unique in our history? Unang-una sa inyong kasagutan sa inyong talong, ang tindi ng historical amnesia natin. Hindi kami nagka-amnesia. Binigyan talaga natin ng second chance mga kababayan. Sino ba hindi nakakaalam ng pagiging diktador ng mga Marcos? Napatalsik sa people power. Galing elementary hanggang high school hanggang mag-college is subject natin yan. Niloko pa nga tayo na hero si Ninoy Aquino. Wala, hindi kami nagka-amnesia. Nabudol talaga kami. No? At akala namin bago na. Kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Yun pala, mas malala pa ngayon. Madali tayo makalimot. Tapos ngayon, hindi kami nakalimot. Sa panahon ng age of information, kung saan ang media at ang social media ay napakalakas, nauso na talaga ang fake news. Siguro na fake news tayo dyan kay Bangag mga kababayan. Dahil, ang pinalabas mga kababayan, di ba, bago nanalo si BBM, ay yung mga accomplishment at mga speeches ng kanyang ama na si senior mga kababayan, di ba? Napahanga tayo Yan ang mga pinapalabas mga kababayan na magaling.
Akala natin yun din ang anak, Diyos mio. Problemado pala si senior dyan kay the junior, mga kababayan, nung nag-aaral pa yan. No, at hindi natin mapalitan na nabigyan ng bagong image ang dahil sa mga Marcos, Duterte. the former Marcos administration. Tapos ngayon, walang utang na loob, mga kababayan, mga Duterte na ang gustong ipakulong. Yan ang isusukli nyo, mga bangag. Ang kailangan siguro nating masabi at maipaliwanag kung ano ang naging unique dun sa ating kasaysayan tungkol sa martial law, no? At kung Hindi makasagot. Professor ba to? Ewan lang natin, mga kababayan. Dilawan yan eh. Hindi niya maamin-amin, mga kababayan, dahil anti-Duterte na nanalo, nakabalik ang mga Marcos dahil sa mga Duterte, dahil sa puwersa ng Duterte. Hindi maamin-amin. Bulag-bulagan din. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Na kung mayroon daw people power muli, mga kababayan, sasama daw sila DJ Chacha. Tapos ang gusto ni mga kababayan, Ted Filon, kung ano nangyari sa mga diktador sa ibang bansa, which is na gurgur, mga kababayan, yan din ang gagawin sa kanila. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.